Pinagpalang umaga po sa lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Dakila, di nagbabago, di nagkukulang, makapangyarihan. Hallelujah! Yes, Lord, kami po ay patuloy na lalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kakulangan. Huli man po ay patuloy po kaming lalapit sa iyo, O aming Diyos, banal at makapangyarihang Diyos. Ikaw lamang ang aming patuloy na papupurihan sa umagang ito. Tunay kang tapat sa lahat ng panahon. Itinataas ko po, Lord, ang lingkod na gagamitin mo sa umagang ito, si Brother Abel. Ikaw po ang magbigay ng wisdom sa kanya, at sa lahat ng makikibahagi sa devotion na ito ay iyong pagpalain. In Jesus' name I pray. Amen. Ikawalong kabanata. Ang ikapitong selyo. Nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa. At bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Ang mga trompeta. Nakahanda na ang pitong anghel upang patunugin ang kanilang trompeta. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga kahoy, at ang lahat ng damo. Nang patunugin ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab, at naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nabubuhay sa dagat, at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang pandagat. Nang patunugin ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at tumama sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay Mapait, kaya pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay nang makainom ng tubig na iyon. Nang patunugin ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya nabawasan ang mga liwanag nito. Nawala ang ikatlong bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Pagkatapos, nakita ko ang isang agila na lumilipad sa himpapawid at sumisigaw ng malakas. Nakakaawa! Kawawang-kawawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ng tatlo pang anghel ang mga trumpeta nila. Ikasyam na kabanata. Nang patunugin ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno, kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok, naglabasan ang mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan, ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi ng mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagbawalan din silang patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan, kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay. Ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Mahaba ang buhok nila tulad ng sa mga babae, at ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. Ang dibdib nila ay natatakpan ng parang pananggalang na bakal, at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay ng mga karwaheng hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, at Apollyon naman sa wikang Griego. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may 2 pang darating. Nang patunugin ng ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trumpeta, "Pakawalan mo na ang 4 na anghel
na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates, kaya pinakawalan ang 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon pa para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang 3 bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas, at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na imoralidad at pagnanakaw. Tawagin na po natin ang lingkod ng Diyos na maghahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. Brother Abel Ledaño. Amen. Tayo po ay nasa aklat ng Pahayag 8 verse 1 to 13, kung saan nilalaman nito ang 7 selyo at ang 7 trompeta. Dito sa verse na ito pinakikita ang paghahari ng Diyos, so kung paano niya papakita or pararamdam na siya talaga ang makapangyarihan sa buong sanlibutan. Pahayag 8 verse 1, nang alisin ng kordero ang 7 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Mababasa po natin dito yung oras, may oras lang talaga na binigay ang Diyos sa atin para tayo mamuhay ng matuwid at sumunod sa Diyos. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para ituwid ang mga buhay natin upang tayo ay talagang makabalik at makasunod sa Kanya. Pahayag 8 verse 2, pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa nakasaad sa Biblia, ngunit ito'y unti-unting nangyayari sa ating mundo. Oras na ibigay ng Diyos ang 7 trumpeta sa kanyang mga hinirang na anghel. Mateo 24 verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Verse 3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 4, mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 5, pagkatapos kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Mababasa po natin dyan yung mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin nito yung mga taong nagpapatira pa at sumusunod sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Sa ibang church lang yon, wala sa VOJ. Perfect ang mga nasa vessel of joy. Ha ha ha. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, di ako nag-aalinlangan. Nananalig akong hinirang ako ng Diyos. Amen. Kaya huwag tatalikod sa Diyos, dapat ay maglingkod sa Diyos. Aray, ang sakit para sa akin ata ito minsan yung salitang masakit. At totoo kung iisipin natin sa atin patatama, pero itinatama ka naman nito, amen. At mabasa din natin sa verse 5, yung pagkuha ng anghel sa sunugan ng insenso na puno ng apoy, at hinagis sa lupa biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Ito ay mangyayari sa sanlibutan. Sa takdang oras ito'y mangyayari. Mateo 24 verse 3, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Pahayag 8 verse 6, at humanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. Dito mababasa natin yung paghahanda ng 7 anghel sa pag-ihip sa bawat trumpeta ng mga ito. Pahayag 8 verse 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Grabe po, Hano! Unang trumpets pa lang po yung hinipan, pero umulan ng batong yelo at apoy na may dugo na susunog sa 3 bahagi ng lupa sa 3 bahagi ng punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ito'y ganap na mangyayari sa ating mundo. Sa ibang bansa umuulan ng malalaking tipak ng yelo. Kung napanood niyo yung video nun, halos mabutas.
ang bubong ng bahay, at halos basag ang mga salamin. Nang sasakyan tapos yung California wildfire, sunog lahat ng bahay. Isang bahay lang ng mananampalataya ang natira at isang simbahan ng born again. Mayamang bansa pero wasak, wala tayong maipagmamalaki sa Lord. Yung mga trahedyang ito sa mundo na nangyayari, ayon sa nakasaad sa Biblia ay pasimula pa lamang. Paano na lang kung sa lugar or bayan natin ito magyayari? Siguradong mapagtatanto natin na ito ang mga nakasulat sa Biblia. Pahayag 8 verse 8. Hinipa ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat, ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Pahayag 8 verse 9, namatay. Ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak. Ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Pahayag 8 verse 10. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit. Ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Pahayag 8 verse 11. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Pahayag 8 verse 12. Hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pahayag 8 verse 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan, at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim!" Ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng tatlo pang anghel. Mababasa nating sa verse 7 to 12, yung bawat pag-ihip ng apat na anghel sa mga trumpeta nila ay may dalang sakuna sa sanlibutan. Halos sa bawat tunog ng trumpeta ay may iba-ibang sakunang dala, halos hindi man natin pinagkakaila. Ito ay nangyayari na sa bawat panig ng mundo. Sa verse na ito, maraming sakuna na dala ang 7 trumpeta. Pero kung iisipin natin bawat tunog ay merong dalang sakuna or pagkawasak sa ating mundo. Paano na lang kung sabay-sabay itong hipan ng 7 anghel? Tiyak na matinding sakuna, sa pagkasira at pagkawasak ang dulot nito. Naisip ba natin maraming mamamatay sa mundo? At baka, o malamang konti na lang ang maligtas. Nawa kabilang ka, ikaw na hinirang ng Diyos. Amen. Pahayag 8 verse 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim!" Ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. Mabasa po natin dito sa last verse ng Pahayag 8 verse 13. Mayroong isang agilang lumilipad sa kalawakan at sumisigaw ng kalagim-lagim. Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim. Yung sasapitin ng lahat ng nasa lupa sa pagtunog ng mga trumpetang hihipan pa ng 3 pang anghel. Dito meron babala. Mas kalagim-lagim pa ang aabutin ng lahat ng nasa lupa dahil 3 beses inulit ito. Marahil marami pa sa atin ang hindi nakakakilala sa Diyos ng tapat at tunay na may pananampalataya sa Diyos. Dahil meron mga naglilingkod na sa Diyos pero tumatalikod pa, or meron mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos pero ginagamit sa maling gawain na hindi kalooban ng Diyos. Sa umagang ito ang nais ng Diyos, tayo'y buong pusong sumunod at magpatuloy na maglingkod sa Diyos upang maraming pa tayong maakay na kaluluwa sa Panginoon, sa gayon sila man ay maligtas o magkamit ng kaligtasan mula kay Jesus. Matthew 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya tayo ay manatiling tapat at maglingkod sa Diyos at patuloy na magbahagi ng kanyang salita. Yan lang po muna at sa Diyos ang pinakamatas na papuri. God bless everyone.